Kamusta mga idol, welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video, maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang matabang batang lalaki na hinahabol ng dalawang magagandang dalagita. Makikitang gusto niyang magtago at papasok sana siya sa isang bahay na nakasara, subalit hindi nagtagal, nakita siya ng dalawang batang babae na humahabol sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ng isa sa mga babae na maglandian daw sila pero dapat ay nakapikit siya, at matapos ipikit ang kanyang mga mata, biglang hinubad ng dalawa ang kanyang pantalon at tinawanan nila ito. Matapos noon ay hiniling ng babae na ipakita niya ang kanyang junjun, at kapalit noon ay ipapakita rin daw niya ang kanyang katawan, at muli niya itong inuto. Matapos pag-isipan ang sinabi ng babae, ang batang lalaki na tinaguri ang lover boy, tuluyan ng pumayag sa alok na iyon. Subalit nang ilabas na niya ang kanyang junjun, bigla na lamang siyang pinagtawanan ng babae dahil sa sobrang liit nito. Dahil doon, nasaktan at napahiya si Loverboy sa pagtawa at pang-aasar sa kanya, kaya tumakbo siya ng mabilis habang kinikimkim ang matinding galit at sama ng loob. Nang hapon na iyon, habang pauwi na ang magandang babae sa kanilang bahay, pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya, kaya mas lalo niyang binilisan ang pagpidal ng kanyang bisikleta. Subalit nagulat ito nang biglang sumulpot sa kanyang harapan ang batang si Loverboy na binali niya, at hinarangan ng sanga ng kahoy ang kanyang gulong dahilan upang magbaliktad ito at masubsob sa semento. Habang duguan at umiiyak sa sakit, sinubukan niyang humingi ng tawad kay Loverboy subalit hindi siya pinansin nito. Sa halip, walang awang inapakan at itinulak ni Loverboy ang sugatang babae hanggang sa mahulog ito sa ilog at tuluyan ng kinuha ni Lord. Makalipas ang ilang taon, ipinakita naman ng isang magandang chicks na nagngangalang Kaylee, habang nakikipag-video chat sa isang tao gamit ang kanyang laptop. Sinusunod ng dalaga ang lahat ng utos na nasa chat, kabilang na ang paghuhubad at paghawak sa kanyang dibdib. Pero ang totoo, nagpa-practice lamang siya kasama ang kanyang kaibigan para makapasok at makapagtrabaho sa isang adult streaming application sa kanilang lungsod. Matapos noon, tinawagan niya ang kanyang mga magulang at sinabi na hindi na nila kailangang mag-alala sa kanyang matrikula at gastusin, dahil kaya na niyang suportahan ang sarili sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang assistant teacher. Kinabukasan, sinundo si Kaylee ng isang mayamang lalaki sakay ng kanyang magandang kotse sa harap ng kanyang dormitoryo. Ang lalaking iyon na nagngangalang Gary, siya ang boss at may-ari ng girl house. Habang nasa biyahe, ipinaliwanag ni Gary ang sistema ng seguridad ng girl house. Ayon sa kanya, napaka-advanced ng security system nito at imposibleng itong mahak ng kahit na sino. Makalipas ang ilang minutong biyahe, nakarating sila sa isang marangyang bahay. Ang bahay ay may napakahigpit na seguridad, at higit sa 50 camera na palaging nagre-record ng lahat ng ginagawa ng mga babaeng nakatira doon. Para itong quarantine setup, dahil ang mga subscriber ng girl house ay maaaring panoorin ang araw-araw nilang ginagawa at makipag-chat sa kanila. Pagkatapos ay ipinasyal si Kaylee sa buong bahay kasama ang isa pang babae na si Kat, at isa-isang ipinakilala sa kanya ang lahat ng mga babaeng nandoon na sina Devon, Janet, at Heather. Nang gabing iyon, sabay-sabay silang kumain sa sala. Ikinwento ni Kaylee na kinailangan niyang maging independent matapos mamatay ang kanyang ama 3 buwan na ang nakalipas, at dahil nagsisimula na ring magkasakit ang kanyang ina, kailangan niyang humanap ng paraan upang masuportahan ang kanilang pamumuhay. Kaya naman pumasok siya sa girl house upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Matapos ang hapunan, nagsimula na ang una niyang live streaming. Sinimulan ito ng dalaga sa pamamagitan ng isang sexy na sayaw, at hindi niya inaasahan na maraming mahihilig pala ang agad na magkakagusto rito. Mabilis na tumaas ang bilang ng kanyang viewers, pati ang ibang babae sa bahay ay natuwa rin sa kanyang performance, at halos lahat ay nagustuhan si Kaylee. Subalit sa dami ng nanonood sa girl house, kabilang din pala roon ang dati niyang kaklase na si Ben. Inamin din ni Ben sa kanyang roommate na dati rin siyang may pagnanasa sa dalaga. Nang matapos ang streaming, nakatanggap si Kaylee ng notification mula sa isang user na gumagamit ng pangalang Loverboy. Binati niya ito at dahil tapos na ang kanyang unang stream, napagkasundoan nilang mag-video call nang silang dalawa lamang ng kinabukasan ng 4:00 ng hapon. Samantala, may isang taong lihim na nakapasok at alam ang access code ng lahat ng pinto sa girl house. Nang makapasok siya, nalaman na isa pala siyang dating performer na nagngangalang Ana, na pinatalsik ni Gary dahil sa pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot. Sinubukan niyang kausapin si Gary upang makabalik sa trabaho, subalit dahil abala si Gary sa panonood sa channel ni Kwento Pelikula at nag-like sa video,
pumayag muna itong manatili at matulog sa sofa dahil ang dating kwarto nito ay inookupahan na ni Kaylee. Kinabukasan, naghanda si Kaylee para pumasok sa campus at iyon ang unang beses niyang naligo habang naka-livestream sa girl house. Sa kabilang banda, si Loverboy na nanunood ay halatang gigil na sa kanyang masarap na katawan habang pinapanood siya sa computer screen. Pagkatapos ay nagtungo na ang dalaga sa kanyang paaralan. Habang naglalakad sa campus, biglang nagulat si Kaylee nang tawagin siya ni Ben. Sinabi ni Ben na regular siyang pumupunta doon kada 2 linggo dahil sa educational visit program nila. Nagkwentuhan sila tungkol sa kani-kanilang buhay. Ikinwento ng dalaga na pumanaw na ang kanyang ama 3 buwan na ang nakalipas, at kailangan niyang magtrabaho para masuportahan ang kanyang sarili at pamilya. Bago sila maghiwalay, hiningi ni Ben ang contact number ni Kaylee upang makapag-chat sila at ibinigay naman ito ng dalaga nang walang pag-aalinlangan. Matapos noon, dumating si Kaylee sa girl house at agad niyang kinausap si Loverboy at sinabing mabait ito at siguradong gwapo. Subalit biglang nahack ni Loverboy ang laptop ng dalaga at ipinadala rito ang larawan ng kanyang mukha. Nagulat si Kaylee dahil napakadaling mahack ni Loverboy ang sistema ng girl house. Pagkatapos ay tinanong ni Loverboy kung buwapo pa rin ba siya matapos makita ng dalaga ang kanyang mukha. Kalmadong sumagot si Kaylee na cute at buwapo pa rin ito. At ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Loverboy hanggang sa lalo siyang mabaliw sa dalaga at itinuring itong pinakamamahal niya. Pagkatapos ng private streaming session nila, natapos ito dahil may usapan sina Kaylee at Ben na magkita sa isang cafe. Samantala, pumasok naman sa kwarto ni Kaylee ang dating performer na si Anna at binuksan ang laptop nito nang walang pahintulot, at nang mabuksan iyon, nakita niya ang mukhang manyak na larawan ni Loverboy na hindi pa nabubura ni Kaylee. Kinabukasan, muling nagkita sina Ben at Kaylee at sinabi ni Ben na sobrang sexy daw ng dalaga kapag nagla-livestream ito. Subalit matapos ipaliwanag ni Kaylee ang kanyang sitwasyon, naintindihan din ito ni Ben at tinanggap ang katotohanan. Samantala, pilit hinahanap ni Loverboy si Kaylee gamit ang application at tinatanong ang ibang babae sa girl house kung nasaan ito, dahil matagal niya na itong hindi nakikita sa camera. Subalit hindi siya pinansin ng mga ibang babae kaya labis na nalungkot si Loverboy at napaiyak. Kinalaunan ay napansin ni Loverboy na nakapaskil na ang kanyang larawan sa bulletin board ng girl house, dahil ito sa babaeng nakialam sa laptop ni Kaylee. Dahil sa galit, nagpa siya si Loverboy na i-hack ang girl house upang malaman ang eksaktong lokasyon nito. Samantala, nang makauwi ang dalaga at makita ang larawan ni Loverboy sa bulletin board, agad niya itong tinanggal at nagtungo sa kanyang kwarto. Kinabukasan, nagtungo si Loverboy sa isang bahay na nagsisilbing headquarters ng girl house. Pinatay niya ang lahat ng tao doon maliban kay Gary na nakatali sa upuan habang nakatapat sa TV. Pagkatapos ay nagtungo siya sa mismong girl house at nagsimulang magmasid gamit ang cellphone na ninakaw niya kay Gary. Subalit nang papalapit na siya nakita siya ng security at agad na sinalubong, subalit madali niya lang itong tinapos at tuluyan nang nakapasok sa bahay gamit ang cellphone na ninakaw niya kay Gary. Samantala, habang masayang naglalandian ang dalawa wala silang kamalay-malay sa nangyayari, isa-isa nang pinapatay ni Loverboy ang mga babae sa loob ng girl house. Habang masaya naman nanunood ang kaibigan ni Ben na si Alex, sa dalagang si Devon, napansin niya ang isang anino na lumalakad sa likuran ng dalaga. Nang makita niya ang pangit na mukha ni Loverboy sa likod ni Devon, labis itong nagulat. Sinubukan ni Alex na balahan si Devon, subalit paglingon niya ay wala itong nakita. Kaya nagalit lang ito sa kanya dahil inakala ng dalaga na pinagtripan lang siya ni Alex, subalit nang pinatay niya ang kanyang laptop nakita nito si Loverboy sa kanyang likod, at agad siya nitong inatake habang napapanood ni Alex ang lahat. Pagdating ni Ben, agad itong sinabi ni Alex sa kanya at binalaan niya siya tungkol sa kaligtasan ni Kaylee, habang sabay nilang napapanood ang ginagawa ni Loverboy sa kawawang dalaga. Sinubukan naman lumaban ni Devon gamit ang kanyang buong lakas, subalit kumuha ng cutter ang baliw na mataba at sinimulan niya itong hiwain sa kanyang mukha. Dahil sa mga nakita ng dalawa agad hinanap ni Ben si Kaylee sa lahat ng kamera sa bahay, subalit hindi niya ito makita, kaya nagmamadali siyang umalis upang hanapin ang dalaga. Samantala, matapos hiwain ni Loverboy ang mukha ni Devon hindi pa ito nakontento, at pinalakal niya ang mga kamay ng kawawang babae at iniwan niya ito na duguan, habang si Alex naman ay napapanood niya lahat ang ginagawang pagpapahirap ng baliw kay Devon. Matapos noon, tinignan ng baliw ang bawat kamera sa bahay. Nang makita niyang wala pa rin si Kaylee sa kanyang kwarto, umalis ito at naghanap ng mga ibang biktima. Samantala, habang nanonood si Heather sa TV kasama ang isang lalaki,
Hindi nila alam na nasa likod na nila si Loverboy, subalit tahimik lang itong nagtungo sa taas. Nang gagawa na ng milagro ang dalawang mahilig, tahimik lang silang pinagmamasdan ni Loverboy at bigla niyang pinalo ang lalaki ng toolbox, habang si Heather naman ay binalot niya ng tape sa bibig hanggang sa hindi ito makahinga at tuluyan ng kinuha ni Lord. Narinig ni Janet ang kaguluhan sa kabilang kwarto kaya umalis ito upang tignan, at pagsilip niya sa kwarto ay nakita niyang patay na si Heather, at nakita din niya ang baliw na nilalagare ang leeg ng kawawang lalaki, kaya mabilis itong tumakbo sa takot. Subalit hinabol siya ni Loverboy at itinulak sa baba. Napilay ang paa ni Janet kaya sinubukan nitong gumapang para makatakas. Sa kabutihan palad, nakahanap ng bagong biktima si Loverboy kaya iniwan lang siya nito at umalis. Sa kabilang banda, dumating si Kaylee sa bahay at agad na nagtungo sa kanyang kwarto upang magpahinga. Wala itong kamalay-malay na patay na pala ang iba niyang mga kasamahan. Samantala, habang nagpapainit naman ang isang babae, hindi nito alam na nilock ni Loverboy ang pinto at isinagad pa ito ng baliw. Nang maramdaman ng babae ang sobrang init at lalo pa itong tumataas, pilit niyang binasag ang salamin para makalabas. Paglabas niya, agad itong tumakbo sa swimming pool para magpalamig, subalit hindi nito alam na nakaabang na pala si Loverboy sa kanya, at pinugutan siya nito ng ulo gamit ang palakol. Bigla naman nagulat si Kaylee sa sigaw ng babae, kaya tumingin siya sa bintana at nakita niya si Loverboy na nakatayo habang katabi nito ang nakalutang na bangkay ng babae sa swimming pool. Dahil sa takot, agad niyang chinek ang lahat ng kwarto gamit ang kanyang computer at nalaman niyang sina Devon at Kat na lamang ang natitirang buhay. Pagkatapos ay winasak niya ang CCTV camera sa kanyang kwarto, at pumunta kay Kat upang sabihing may mamamatay tao sa bahay na pumatay na sa tatlo nilang kasama. Sinubukan magtago ng dalawa sa kwarto ni Kat, subalit biglang pumasok si Loverboy matapos wasakin ang pinto, at agad niyang hinuli si Kaylee at inilabas ang lahat ng kanyang pagkadismaya, dahil sa pag-aakalang si Kaylee ang nagpaskil ng kanyang larawan sa bulletin board. Hindi rin niya pinalampas ang pagkakataon at hinawakan ni Loverboy ang dibdib ng dalaga, subalit paglingon niya ay bigla siyang pinalo ni Kat gamit ang kahoy hanggang sa bumagsak ang mahilig. Mabilis na tumakbo ang dalawa para tumakas, subalit pinuntahan ni Kaylee si Devon para iligtas, kaya umalis mag-isa si Kat at nakasalubong ang bagong night shift na guard. Subalit mula sa itaas ay mabilis na tumatakbo si Loverboy, at agad niyang sinaksak sa leeg ang kalbong gwardya na agad nitong ikinamatay, at naglabas siya ng martilyo para tapusin si Kat. Sa kabilang banda, nagtungo si Ben sa dormitoryo ni Kaylee upang alamin kung may nakakaalam sa address ng girl house, subalit walang nakakaalam, kaya tumawag siya sa pulis upang matunton ang lokasyon nito. Natukoy naman ng pulis ang lokasyon pero hindi nila ito ibinigay kay Ben dahil delikado daw at maaaring magkaroon ng bar-ilan. Samantala, nadatnan ni Kaylee si Devon na malubha na ang kalagayan, dahil hindi na nito kayang mabuhay sa kanyang kondisyon, mas pinili na lang nitong magpakamatay gamit ang plastic. Sa kabilang banda, habang papunta ang mga armadong pulis, nagkamali naman sila ng pinuntahang bahay at sa headquarters ng girl house sila nagtungo. Doon nila natuklasan na wala ng buhay ang lahat ng tao doon, pati si Gary ay patay na rin. Patuloy naman hinanap ni Ben ang totoong lokasyon ng girl house kasama ang kanyang kaibigan, hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula kay Alex na nagsabing alam na nito kung nasaan ang bahay ni Kaylee, kaya agad na nagtungo si Ben doon at pinasundan sa pulis. Samantala, patuloy na hinahanap ni Loverboy si Kaylee sa buong bahay, subalit ang dalaga pala ay nasa basement kung saan matatagpuan ang server room. Pinatay niya ang lahat ng camera maliban sa isa na nagpapakita sa kanya habang nagsulat ng mensaheng magkita sila sa basement. Pagkatapos ay pinatay niya ang lahat ng ilaw sa bahay at gumamit ng infrared glasses upang makita si Loverboy sa dilim. Nang dumating si Loverboy sa basement, agad siyang inatake ng dalaga at paulit-ulit na dinurog ang kanyang mukha gamit ang hawak nitong camera, hanggang sa tuluyan ng kunin ni Lord ang baliw na lalaki. Matapos noon, lumabas si Kaylee sa bahay at agad siyang sinalubong ni Ben, at dumating din ang mga pulis na palaging late. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video, mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Hanggang sa muli. Paalam.